Kung bibili ka ng second hand o kahit brand new na sasakyan sa Pilipinas, tandaan mo na walang kotse ang perpekto. Kahit ang mga modelong may reputasyon na sirain ay maaari pa rin tumagal kung maayos ang maintenance. Pero may ilang mga sasakyan na paulit-ulit nang nababanggit ng mga mekaniko, car owners at automotive communities. Dahil sa mahal ng maintenance, madalas nasira o hirap sa pyesa. Kaya bago ka bumili, alamin mo muna ang mga sasakyang kadalasan nagkakaproblema sa katagalan para hindi mo kagad mabili. Unang-una ay ang Ford Fiesta na may power shift automatic transmission. Partikular ang mga modelong mula sa 2011 hanggang sa 2017. Ito ang isa sa mga pinakakontrobersyal na sasakyan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang pangunahing problema nito ay ang power shift dual clutch transmission. Maraming may-ari ang nakaranas ng matinding pag-jerk, delaying shifting, panginginig kapag umaandar at minsan ay bigla na lang nawawala ang hatak. Kahit ilang beses ipaayos o palitan ng clutch assembly, may mga kaso na bumabalik pa rin ang problema nito. Dahil dito, maraming beses na bumaba ang resale value ng modelong ito. Kaya naman kung makakakita ka ng murang Ford Fiesta na power shift ang transmission, huwag agad magpadala sa presyo dahil posibleng mas malaki pa ang magastos mo sa pagpapagawa nito. Pangalawa ay ang Ford Focus na gumagamit din ng power shift transmission. Halos kapareho lang na naging problema nito sa Fiesta. Maraming may-ari ang nagrereklamo tungkol sa transmission failure, may warning lights at paulit-ulit na pagpasok sa kasa. Kahit maganda ang performance at handling ng Focus, maraming buyer ang umiiwas dito dahil sa takot sa transmission issues. Kung manual transmission ang variant, mas mababa ang panganib, pero kung automatic power shift ay siguraduhin na lang kumpleto ang service history at napalitan na ang mga critical na pyesa kung sakaling balak mo pa rin itong bilhin. Pangatlo ay ang Chevrolet Cruze. Maganda ang forma nito at komportable sa biyahe, pero kilala rin ito sa mga problema sa cooling system. Madalas na masira ang thermostat, housing, water pump at coolant reservoir. Kapag napabayaan ng overheating, maaari itong humantong sa mas malalang engine damage. Dagdag pa rito, may ilang piyesa na hindi kasing daling hanapin kumpara sa mga Japanese brands. Kaya minsan ay mas matagal at mas mahal ang pagpapagawa nito. Pang-apat ay ang Chevrolet Trailblazer Diesel. Lalo na ang mga unang modelo nito. Hindi lahat ay may problema, pero may mga ulat ng issue sa electronic components, fuel system at transmission depende sa taon ng paggawa. Isa pa sa reklamo ng ilang may-ari nito ay ang limitadong availability ng ilang piyesa sa labas ng mga dealership. Kapag may nasirang electronic module, maaari itong maging magastos kumpara sa mas karaniwang Japanese SUVs. Panglima ay ang Nissan X-Trail na may CVT transmission. Lalo na ang ilang mas lumang generation nito. Ang CVT ay komportableng gamitin, pero kapag napabayaan ng maintenance, maaari itong magkaroon ng sleeping, delayed acceleration o tuluyang transmission failure. Ang pagpapalit o pagre-rebuild ng CVT ay maaaring umabot sa malaking halaga. Hindi ibig sabihin na lahat ng X-Trail ay ganito ang problema, pero mahalagang tiyakin na regular na napalitan ng CVT fluids at nasunod ang tamang maintenance schedule nito. Pang-anim ay ang Subaru Forester at XV, lalo na ang mga mas lumang modelo. Magaganda ang driving experience at napakaganda ng all-wheel drive system ng Subaru. Ngunit kilala rin ang makina nito sa oil consumption at sa ilang modelo, head gasket issues dahil boxer engine ang gamit ng Subaru. Mas komplikado ang ilang repairs kumpara sa karaniwang inline engine. Mas mataas din ang presyo ng ilang pyesa at labor nito. Pang-pito ay ang Mini Cooper, lalo na ang mas mga lumang second-hand units. Hindi may kakilala na napaka-iconic ng disenyo nito, pero maraming may-ari ang nagsasabing mahal ang maintenance. Maraming electronic components ang sensitibo at kapag nagkaroon ng engine o cooling system issues, maaaring umabot sa malaking halaga ang repair. Hindi rin lahat ng talyer ay bihasa sa pag-aayos ng Mini Cooper, kaya madalas sa specialized shop ito dinadala ng marami. Pangwalo ay ang BMW at Mercedes-Benz na mabibili sa murang halaga bilang second hand. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga first-time buyers. Maraming nakakakita ng murang luxury car at iniisip na sulit ito. Ngunit kapag nagsimula ng masira ang suspensions, transmission, air suspensions, sensor o electronic system, maaaring daang-daang libong piso ang maging gastos mo. Ang murang presyo sa pagbili ay hindi nangangahulugang mura rin ang maintenance at mga spare parts nito. Pang-siyam, ang Mitsubishi Lancer EX CVT. Ang Mitsubishi Lancer ay kilala bilang matibay na sasakyan,
Pero ang ilang Lancer EX na may CVT transmission ay naging dahilan sa pag-iingat ng ilang mga car buyers. Ang problema nito ay kadalasang nangyayari kapag napabayaan ang CVT fluid maintenance. Kapag nagsimula ang problema, maaaring magkaroon ng jerking, ng ingay o delayed ng acceleration at minsan ay malaking gastos para sa transmission repair. Maganda ang handling ng Lancer pero kung bibili ka ng used unit, siguraduhin mong may malinaw na maintenance history. Pang-sampu ay ang Hyundai Sonata, ang lumang modelo nito. Ang Hyundai Sonata ay komportable at maraming features pero ang ilang lumang modelo ay may concern sa engine components, sensor at transmission depende sa taon. Dahil hindi ito kasing dami ng unit kumpara sa Toyota o Honda, minsan mas mahirap maghanap ng mga piyesa sa labas ng dealership. Kung mura ang nakita mong Sonata, huwag kang bumili. Ipacheck muna ng mabuti ang makina at electric system nito. Pang-11 ay ang Kia Sportage. Ang Kia Sportage ay magandang SUV, pero ang ilang lumang diesel models ay nagkaroon ng reklamo tungkol sa turbo system, sensor at maintenance cost. Kapag napabayaan ng diesel engine, maaaring lumaki ang gastos dahil sa maraming components ang kailangan bantayan. Maganda ito para sa mga marunong mag-maintain pero hindi ito ang pinaka-recommended para sa buyer na gusto ng sasakyan lang at walang aalalahanin. Pang-12 ay ang Mitsubishi Outlander. Isa itong komportable at feature-packed na SUV. Pero hindi ito kasing popular ng ibang Mitsubishi model sa Pilipinas. Dahil mas kaunti ang units, maraming magiging problema ang availability ng ilang piyesa nito. May ilang may-ari rin ang nagrereklamo tungkol sa CVT concerns at electronic components nito. Pang-13 ay ang Mazda CX-7. Maganda ang design at driving experience ng Mazda CX-7 pero ang ilang turbocharged model ay kilala sa mas mataas na maintenance requirements. Kapag hindi nasunod ang tamang oil change schedule, maaaring magkaroon ng engine-related issues. At isa pa, mas mahal din ang ilang mga piyesa nito kumpara sa mas common na Japanese vehicle. Pang-14 ang Volkswagen Golf GTI. Napakasarap i-drive ng Golf GTI pero hindi ito para sa lahat. Ang problema ay kapag nasira ang DSG transmission o ilang electronic components nito. Maaaring maging magastos ang repair. Kailangan ito ng owner na disiplinado sa maintenance at gumagamit ng tama at orihinal na piyesa. Pang-15 ang Volkswagen Jetta TDI. Matipid sa diesel at maganda ang performance nito. Pero ang ilang Jetta TDI units ay may komplikadong diesel components. Kapag nagkaroon ng problema sa turbo, injectors o emission system, maaaring malaki ang gastos sa hinaharap. Hindi ito katulad ng simpleng diesel engine na kayang ayusin ng kahit anong talyer o mga mekaniko. Tanging mga specialized car mechanic na may karanasan sa mga imported car ang dapat na mamuno sa paggawa nito. Pang-16 ang Peugeot 308. Ang Peugeot ay kilala sa kakaibang design at European comfort. Pero sa Pilipinas, isa sa mga problema nito ay ang availability at presyo ng piyesa. Maraming owners nito ang nasiyahan sa performance. Pero para sa buyer na naghahanap ng murang maintenance, maaaring hindi ito ang pinakamadaling piliin kung gusto mo ng matipid at hindi magastos ang maintenance. Pang-17 ang Renault Koleos. Ang Renault Koleos ay komportable at spacious pero hindi ito gaanong common sa Pilipinas. Kapag may nasirang espesyal na piyesa, maaaring matagalan ang paghahanap at mas mataas ang gastos. Pang-18 ang Isuzu Crosswind. Kilalang matibay ang Crosswind pero ang ilang automatic version nito ay hindi kasing smooth kumpara sa modernong transmissions. May mga buyer din na umiiwas dahil luma ang platform at mas mataas ang fuel consumption kumpara sa mga bagong diesel vehicles sa Pilipinas ngayon. Pang-19 ang Hyundai Starex o Grand Starex CRDI. Ang CRDI o Common Rail Direct Injection Diesel Engine ng Hyundai ay kilala sa pagiging malakas nito at matipid sa krudo. Gayunpaman tulad ng ibang modernong diesel engine, may ilang piyesa na mas madaling magkaroon ng problema habang tumatagal, lalo na kung mataas na ang mileage at hindi nasusunod ang tamang maintenance schedule. Unang-una dito ang turbocharger, ang nagpapataas ng lakas ng makina sa pamamagitan ng pag-compress ng hangin na pumapasok sa makina. Karaniwang sanhi ng problema nito ay ang madali o delay na pagpapalit ng engine oil at hindi gumagamit ng langis na ayon sa rekomendasyon ng manufacturer. Isa pa sa sanhi nito ay ang biglang pinapatay ang makina pagkatapos ng mahabang biyahe o mabigat na takbo kaya hindi sapat ang paglamig ng turbo nito.
Kaya tuloy nagiging sintomas nito sa Hyundai Starex ay ang pagkakaroon ng mahinang hatak na makina, mausok ang tambutso at madalas itim na asul ang lumalabas dito. May sumisipol o umiingay din na turbo. Lumalabas ang check engine sa dashboard kaya posibleng magkaroon talaga ng overheat o pagtirik ng sasakyan sa kalsada. Ang pag-repair o pagpapalit ng turbocharger ay maaaring umabot sa 30,000 hanggang sa 80,000 pesos o higit pa, depende kung surplus, replacement o original na piyesa. Pangalawa sa nagkakaproblema rin sa Hyundai Starex ang EGR nito. Pagkatapos ng EGR, kasama rin sa nagiging problema nito sa katagalan ay ang fuel injector, na kung saan nagiging sakit ng ulo ng may-ari nito sa katagalan dahil kaya nitong umabot sa malaking halagang gastusin kung hindi naaalagaan ng tama. Pang top 20 natin ay ang Ford Territory. Ang modelong ito ay kilala sa maluwag na cabin, maraming tech features at komportabling ride. Gayunpaman may ilang issue rin na mas madalas na iulat ng may-ari, gaya ng transmission o CVT nito. Nagkakaroon ng delay o jerking sa transmission. Nagkakaproblema rin ang infotainment system nito na bigla na lang naghahang at nagre-restart ang touchscreen. Paminsan-minsan ay may problema rin sa Bluetooth, mga connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. May ilang ulat rin ng ibang owner nito na nagkakaproblema sa mga electric sensor na bigla na lang may lumalabas na warning lights. At minsan ay nagkakaroon rin ng aberya ang parking sensor at 360-degree camera view. Hindi lang yun, madalas rin ang problema nitong Ford Territory ay ang air conditioning, suspension noise, fuel consumption at battery and electronics. Ang mga ito ay nalulutas lang kapag dinala na ang sasakyan sa mismong branch. Yun nga lang may kapalit na presyo at mataas na gastos sa pagre-repair nito. Lalo pat ang karamihan ng piyesa ng Ford ay talagang mas mahal kumpara sa mga Japanese car model. Ang Photon Gray Tour, isang multipurpose utility van o truck na swak sa negosyo, delivery at daily work hauler dito sa Pilipinas. Napaka-affordable pero solid ang performance nito at maraming configuration para sa iyong pangtrabaho o negosyo. Sa ilalim ng hood ng Gray Tour, makikita ang isang 1.5 liter gasoline engine na kayang magbigay ng 110 horsepower at 142 Nm ng torque na sapat sa hatak para sa urban at province na kargahan. Gasoline ang fuel type nito at may 50 liters ang full tank na kaya namang kumonsumo ng hanggang sa 14 to 16 km per liter at may drivetrain na rear-wheel drive para sa mas malakas na hatak. Hindi siya sports car pero para sa kargamento at trabaho, tipid ito sa gasolina at kayang maghatak ng mabibigat. Ang Gray Tour ay may malaking payload capacity dahil kaya nitong magdala ng mabibigat na kargamento o stock para sa iyong negosyo, na umaabot sa 1,430 kg na bigat ang kaya nitong dalhin saan man sulok sa Pilipinas. Nilagyan rin ito ng Euro 5 emission compliance kaya eco-friendly ang setup nito. Itong Photon Gray Tour ay isang solid choice kung kailangan mo ng pang-deliver na goods araw-araw. Pagdating sa interior and comfort, simple pero functional ito. Hindi siya luxury van pero functional at practical ang interior nito. Naka-power steering ang setup nito kaya mas madaling magmaneho lalo na sa mga pakurbada. At may air conditioning system na cool kahit tag-init. May adjustable seats, komportable yung driver sa posisyon dahil pwedeng i-adjust depende sa gusto mong pagsakay. Nasinamahan pa ng audio and multimedia system na may USB and auxiliary input. May radio para sa travel tunes at basic comfort features gaya ng bottle holders, cup holders para mas maging komportable ang biyahe. Napakasimple man nitong Gray Tour pero lahat ng kailangan mo sa daily drive ay nandito. May basic safety features din ito para safe ang biyahe mo at mga kargamento. Gaya ng pagkakaroon nito ng central locking and power door locks, may door ajar warning at seatbelt warning pang kasama at may impact beams plus engine check warning. Hindi super tetchy pero may mga importanteng features para sa tipid at safety. Itong Photon Gray Tour ay isa sa affordable vans dito sa Pilipinas na nagsisimula sa humigit kumulang 570,000 hanggang sa 750,000 pesos lang ang halaga nito. Ang Kaizen Honor S Cargo Van, isa sa pinakamurang brand din na new enclosed cargo van sa Pilipinas ngayong 2026, itong Kaizen Honor S Cargo Van. Swak ito sa mga small business, deliveries at hauling tasks dahil sa simple at matipid nitong setup. Nagsisimula ang presyo nito mula 515,000 pesos para sa base cargo van variant. At may passenger van variant din ang modelo. Mas mataas ang seating na may estimated price naman na mahigit sa 600,000 pesos. Pero dito, pagtutuunan natin ang cargo version nito na pinaka-practical para sa work at business mo. Sa ilalim ng hood nito,
ay pinapagana itong Kaizen Honor S cargo van ng 1.5 liter gasoline engine na kayang mag-generate ng 104 horsepower at 145 Nm ng torque. Hindi siya blockbuster sa power pero sapat sa daily city at light hauling runs. May fuel tank capacity itong cargo van na 42 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 15 to 16 km per liter. Gumagamit rin ito ng manual transmission at rear wheel drive setup, kaya napakatipid sa gas at kayang tiisin ang urban deliveries at province drives. Ang dimension at cargo layout nito ay compact pero functional din. Hindi siya sobrang laki kaya madaling i-maneuver sa masisikip na kalsada, pero sapat ang cargo space sa mga boxes at medium loads. May haba itong cargo van na 4,450mm at lapad na 1,685mm, habang ang taas nito ay nasa 1,835mm. May wheelbase size na 2,750mm at seating capacity na 2 para sa driver plus helper nito. Kaya nitong magbuhat o may cargo capacity ito na 1,250 kg. Compact ang sukat nito pero may sapat na cargo floor area para sa daily deliveries o good runs. Pinaghalo ang comfort at strength, kaya talagang mapapakinabangan mo sa iyong negosyo. Pagdating sa security and safety features, hindi man ito super luxury van pero may mga essential safety and security ito para maprotektahan ang cargo at driver mo. Gumagamit kasi ito kahit papano ng anti-lock braking system. May electronic brake force distribution din, may central locking, anti-theft alarm at engine immobilizer. May low fuel warning, adjustable driver seat. Kaya kahit papano, safe ang driving sa mga basic na mga safety features nito. Well, marami man ang nag-aalangan sa pinanggalingan nitong brand, pero marami pa rin ang pumipili sa Kaizen Honor S Cargo. Kung ang budget at practicality lang ang priority mo, itong cargo van ito ang pinaka-affordable new cargo van sa Pilipinas ngayong 2026 with a low starting price and decent specs na swak sa mga bagong negosyo at daily hauling trips. Nagre-range sa estimated price mula 515,000 pesos hanggang sa 650,000 pesos.